Hello sa inyo guys, collective reading naman tayo ngayon. Alamin muna natin kung ano ang message ng person mo through songs. May posibilidad na ipakita yung kanta nyo sa isa't isa, yung team song nyo, or yung kanta ng person mo sa iyo. Or yung song na nagpapaalala sa iyo, sa kanya. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Nabalasa ko na to guys pero binalasa ko lang ulit sa inyo, pinakita ko lang. Right here waiting for you. LDR ba yung relationship nyo? Kasi mukhang yun yung ibig sabihin. Ang next song, Can't Cry Hard Enough. Connected din kasi hinihintay ka ng person. Sobrang namimiss ka, hindi ka niya kasi nakikita. Ayan, when I met you. Mukhang mga alaala na nangyari sa past ang pwede mong magawa na para makasama siya sa oras na gusto mo. 214. Kung pwede lang hilahin yung bawat araw para magkita na kayo ng person mo at magkasama na habang buhay. Ayan, kahit kailan. Tugma talaga lahat Hindi niya kakayanin na umibig pa ulit kung mawawala ka sa kanya. Yan yung lyrics. Ngayon naman guys, kukuha ko ng konting cards para i-reverse para sa collective reading na ito. Yung mga songs ay patungkol sa totoong pagmamahal. Pakinggan nyo na lang dito sa YouTube. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. General reading ito pero magbabanggit po ako ng zodiac. The Chariot, Cancer. Kapag naka-reverse, hindi ko po babanggitin yung zodiac sign. 8 of Swords. Gemini. King of Pentacles. Capricorn. Ito yung mga cards mo para sa past, pero ikaw ang bahalang tumukoy kung saan ka na sa reading na ito. Past, present, or future. Sa mga cards na ito ay pinapakita na meron kang kakayahan na malagpasan yung mga problems na dumarating sa iyo. Yun nga lang, wala kang lakas ng loob na harapin ito. At ang advice ng mga cards ay gamitin mo yung kakayahan mo at kaalaman para maalis sa isip mo na yung bang akala mo kasi trap ka or wala nang solusyon. Pero meron. Ang ilan sa inyo sa career ay nagpupursige ka, pero yung balik sa iyo ay hindi sapat sa tingin mo, sa effort na ibinigay mo. Ang ilan sa inyo, feeling mo walang progress ang career mo, yan ay dahil sa kakaisip mo. Pero syempre dahil na rin sa pagpupursige mo, yung abilidad mo at saka pagsusumikap, merong magandang resulta. Kasi dalawa na yung positive na card mo patungkol sa success. Ang advice para sa mga nasa relationship, yung relasyon nyo ng person mo, hindi naman pwedeng bed of roses. Ang dapat mong gawin ay huwag magpa-stuck sa mga nangyayaring trials sa relationship nyo. At single ka man or nasa relationship, nasa sa iyo ang solution kung paano ka magiging contented at saka happy sa relasyon.
At para sa ilang single, ikaw yung mamili kung gusto mo bang maging single na lang or magkaroon ng bagong karelasyon. Kasi nakadalawang cards ka na ang ilan sa inyo hindi ka pa ready para sa new relationship. Ang ilang single naman ay gusto sumubok na mag-welcome ng bagong pag-ibig. Ito yung additional card na 8 of Pentacles. Ang zodiac ay Virgo, na ang ilan sa inyo mas nagfo-focus ka sa stability, lalo na sa career. Single ka man or nasa relationship kasi gusto mo ng improvement sa buhay mo. At may magandang resulta ito. Itong the Tower in reverse, naka-reverse siya kaya hindi ko babanggitin yung zodiac. Pinapaunawa sa iyo ng card na ito na kung ano man yung mga hadlang, challenges na dumarating sa buhay mo, yan ay chances na para sa iyo na baguhin kung ano man yung dapat ayusin sa buhay mo or relasyon. At saka malalagpasan mo yung mga problema mo patungkol sa career, sa relationship, or financial. 4 na cards na yung nagsasabi na anuman yung hadlang na nangyayari or mangyayari sa buhay mo ay malalagpasan mo. At kung bakit, kasi alam mo na kung ano yung dapat mong gawin at mas malakas at wise ka na ngayon. Ito naman yung mystical card. Obstacles. Ibig sabihin mga hadlang. Na pinapaalala sa'yo na maraming paraan para masolusyonan mo yung mga problema sa buhay at magkaroon ng happiness. Kuha pa tayo ng 2 cards para additional message or guide sa iyo. Siyempre guys, wala na tong zodiac kasi mystical card ito na maliit na version. Ito na yung additional advice. The dog. Ang ibig sabihin, pinagkakatiwalaan ka ng mga taong nasa paligid mo or ng person mo. The house. Kailangan ng healthy boundaries sa loob or labas ng bahay mo. At saka mukhang ilan sa inyo lilipat ka ng bahay o kaya yung magsasama na kayo ng person mo. At ang advice ng mga cards ay siguraduhin mo na ready ka para sa pagbuo ng relasyon. Ngayon naman ay aalamin natin kung ano ang present ng reading na ito. Ikaw na lang bahalang tumukoy kung saan ka na sa reading na ito, kung sa past, present, or future. Angels and guides, please guide us. Ano ang present ng reading na ito? King of Cups in reverse. Four of Wands, Aries. Three of Pentacles, Capricorn. Sa mga cards mo, meron talagang person na ipinapakita or ipinaparamdam sa'yo na hindi talaga siya karapat-dapat na pagkatiwalaan. Kasi itong person na to, masyado niyang pinapababa yung sarili niya. Na hindi naman dapat, kasi hindi naman yun yung tingin mo sa kanya. At base sa mga cards, kulang na sa disiplina, sa emosyon yung person mo. Sa financial, binibigyan ka ng warning ng mga cards na piliin mo yung pagkakatiwalaan mo sa financial kasi may person na lilinlangin ka or gagawa ng kwento na mapapaniwala ka. At ang advice ng mga cards, kung gagastusin mo yung financial mo, mas maigi pa na gastusin mo na lang sa family mo. May magandang memory pa at saka magiging happy pa ang lahat. Kung bakit sa family mo na lang gastusin, kasi may mga magandang resulta na ang effort mo. Kumbaga celebration.
Yung problema mo sa financial ay magiging alaala mo na lang. At magiging magandang marka sa buhay mo na para hindi na ito maulit. Sa relationship, ang ilan sa inyo, merong matinding problemang pinagdaraanan yung person mo. At kapag napansin mo ito, huwag mo siyang iwan. Unawain mo, makinig ka. Kasi yung problema ng person mo ay patungkol sa cheating, ang ilan naman yung kailangan na talaga ng professional na suporta para alam mo kung paano mo poprotektahan ang relasyon or pamilya. At saka base na rin sa mga cards ay maayos yung pamilya na binubuo mo. May success at happiness. Sa mga single, mag-ingat sa potential person na magpapanggap na single. May kilala siya sa party o kaya ipapakilala sa iyo. Ten of Wands, Sagittarius. Positive itong card na ito na ang ibig sabihin makakamit mo yung mga pangarap mo. Ano man ang gagawin mong desisyon sa buhay ay susuportahan ng mga taong totoong nagmamahal sa iyo. Magandang resulta at progress ang ipinapakita ng card. Ten of Cups, Pisces. Sa mga single or kahit na wala na kayong connection ng nakarelasyon mo o kaya wala talagang resulta ng paghihiwalay nyo. Pero dito sa card na ito ipinapakita na meron ka or magkakaroon ka ng long-term na relasyon. Unlike dati. Pareho kayong single ng person at meron na rin kayong mga naging anak sa naunang karelasyon. Huwag mong pagdudahan yung intensyon ng person at saka ipagpatuloy mo yung buhay mo. Nalaglag yung cards. Enlightenment. Connected ang card na ito na ibig sabihin wala nang hiwalayan na mangyayari at saka nare-recognize mo na kung ano yung nakalaan na para sa iyo. At saka kung bakit nangyayari yung mga sitwasyon na minsan hindi mo maintindihan. Na meron pang mas magandang nakalaan. Ayan, susi, the key, na ang ibig sabihin, makakamit mo talaga yung tagumpay sa buhay mo. Masosolve mo yung mga problems mo at magsisimula ka ng bagong chapter sa buhay mo ng positibo. At saka alam mo na rin yung mga limitasyon kung paano sisimulan yung buhay mo ng positibo. Tripling positive na to kasi may enlightenment ka na, may dasan ka pa. Na ang ibig sabihin, malinaw na yung landas na tinatahak mo sa buhay. At ito yung time na makakapag-relax ka na. Hindi ka na mangangamba sa kung ano pa yung darating na hadlang sa buhay mo. Alamin naman natin kung ano yung mangyayari sa'yo sa future. At saka guys, kaya ako ginagawa itong collective reading para sa mga hindi nakaka-resonate. Baka sakali dito maka-resonate ka na ba? Angels and guides, please guide us. Ano ang future ng collective reading na ito? Knight of Swords, Gemini. The Emperor in reverse. The Hangman in reverse. Mukhang ikaw talaga yung nasa kondisyon kasi kung ano man yung problemang dala ng person mo or ng ibang tao sa buhay mo ay nire-resolbahan mo kasi honest ka. Pero buti na lang may mabuti kang karakter kasi nakakatulong ito sa iyo at sa ibang tao. Lalo na't ang ilan sa inyo meron kang nakakasalamuha na hindi inaako yung responsibilidad.
Ang ilan sa inyo, nauubos na yung pasensya mo. Pero napapanatili mo pa rin yung pagkakaroon ng control sa situation. Kung bakit ganito yung ginagawa mo dahil sa may mga sitwasyon na ayaw mo nang maulit-ulit nang dahil sa biglaang desisyon or nanaig yung emosyon. Ang ilan sa inyo ay good health, pero ang ilan kailangan mo ng sapat na tulog para makakapagpahinga yung katawan mo. Dalawang cards na kasi nagsasabi niyan na ang ilan sa inyo may insomnia ka na, ang ilan naman hindi ka nakakapag-concentrate dahil kulang nga sa pahinga. Sa mga nasa relationship, ang advice ng mga cards, kasi ang ilan sa inyo, magpaplano na kayo ng person mo na magsama o kaya magpakasal. At saka base dito sa mga cards, ang ilan sa inyo, magkaiba kayo ng pag-uugali ng person mo. Alam mo na ito, pero dahil sa mahal mo siya at takot ka mag-isa, nananatili ka sa kung ano yung pangako. At saka guys, kasal ito, kaya siguraduhin mo na ito talaga yung gusto mo at happy ka. Sa mga single, may potential person kang nagugustuhan, kaya lang merong tutol sa pamilya mo or sa pamilya ng potential person. At ang advice ng mga cards ay kailangan nyo munang ayusin ng potential person kung ano yung problem sa family. Hindi nyo kailangan magmadali. At ang isa pang solution, kahit natuto lang ilan, pero kung kayong dalawa nagkakaintindihan at naniniwala, may pagmamahal sa isa't isa, walang imposible. At saka, ang importante, nasa tamang edad kayo ng person mo, at saka, yung pangmakadiyos ang gagawin nyo na or bubuuin na relasyon. Ano man ang religion mo. Ito naman yung additional cards. Six of Cups, Scorpio. Ang advice ng card na ito ay yung magkaroon ka ng mga tamang desisyon. Kasi magre-reflect ito sa buhay na ginagalawan mo or gusto. Yung mga achievement na nangyari sa buhay mo ang maging guide mo para sa susunod na tatahakin mong buhay. Itong The Devil ay Capricorn. Ito yung final advice na kung ano man yung mga negative behavior na meron ka, unti-unti mo tong baguhin. Siyempre, nagpapatuloy yung buhay natin kaya meron pa rin mga challenges na kakaharapin ka. At ang advice ng card ay huwag mong hayaan na manaig ang galit o kaya pagdududa sa sarili. Ito naman yung advice ng mystical cards. Signs. Ang ibig sabihin nito ay maging aware ka sa bibigay sa iyo na babala o kaya signs na para makita mo or makilala yung true love na para sa iyo. Kasi kapag meron kang problems, lahat naman tayo ginagawa ng paraan ni God or ng universe na para makondisyon ka kung paano balansehin yung buhay mo na merong pagmamahal. Di ba yun nga yung sinabi ni God na dapat mas manaig para magkakaroon ng kapayapaan. Itong stork ay ibig sabihin, gumawa ka ng mga bagay na malilibang ka, na may iba naman yung paligid na tinitingnan mo or hangin na nilalanghap para ma-refresh at magkaroon ng mga bagong idea. The Locket. Connected pa rin, diba? Na kasi yung susi ng tagumpay at solution sa problem mo ay nasa iyo na. Nakadalawang cards ka na mag-look back para mag-guide ka.
Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. 777. Your angels want you to know that they give you an assurance that whichever path you take, know that you are guided. Affirm. God is saying to you, rest, I am already at work. I will turn around every negative situations in your life. I will bless you and your family. I will heal every places you are hurting. 1212. Trust that these signs mean that you are blessed and your angels want to give you clarity in your life journey.